Hinatak ko siya at tumapat kami sa shower. Hindi ko naramdam ang lamig ng tubig. Ang nadarama ko ay ang init ng aming mga katawang sabik na sabik. Malamig ang tubig na galing sa shower, pero hindi namin yon alintana dahil nagbabaga ang aning mga katawan. Malikot ang mga kamay at mapaghanap ang mga labi. Grabe ka talaga, Mike. Kaya hindi ko magawang kalimutan ka dahil napakahusay mo. Saad ni Bilas na halos panggigilan na ang aking mga buhok sa pagsabunot. Dahil yun sa nadaramang sensasyon. Baliw na baliw ako sa'yo, Mike, dagdag pa niya. Kaya naman inangat ko na ang kanyang hita at sinandal sa pader. Habang tumutulo ang tubig ay itinarak ko na ang maugat na kamote sa naghihintay na lagu. Sa loob pa lang ng banyo ay hindi ko na matandaan kung ilang ulit namuti ang mata ni Bilas. Hindi namin alintana ang pagod. Matapos ang laban sa CR ay sabay na kaming naligo at tumuloy sa silid nila na nasa taas ng bahay. At doon ay walang kasawaan pa naming inakyat ang rurok ng ligaya. I love you, Mike. I love you, Lanny. Yun ang palitan namin ng matatamis na slita. Matapos ang walang kapantay na ligaya na naranasan sa isa't isa, nakahiga kami at magkayakap. Mula ng gabing iyon ay nagsimula ang aming relasyon. Relasyon na may damdamin at pagmamahal. Nangako pa kami sa isa't isa na hindi yun ang huli, na regular kaming magkikita at magsasalo sa ligaya. Nagpaalam ako kay Bilas dahil kailangan ko nang umuwi. Ayaw kong magtaka si Mrs. Bago ako tuluyang umalis, ay isang mahigpit na yakap at matamis na halik ang ipinadama namin sa isa't isa. At ang pangako na mamahalin namin ang isa't isa mula sa gabing iyon. Han, natagal lang ka ata? Tanong ni Mrs. nang makarating ako sa bahay. 3:00 na kasi ng madaling araw nang makauwi ako. Kaya ngahan malayo din kasi tapos na-flatan pa ako ng gulong. Buti na lang ay may reserba ako. Ganun bahan, buti na ayos mo? Oo nga, may mga tools naman ako sa tricycle. Naniwala naman si Mrs. sa mga sinabi ko. Simula ng araw na iyon ay hindi ko na makalimutan si Bilas. Mahal ko na siya at alam ko sa sarili ko yon. Gabi-gabi ko siyang iniisip. Sa tuwing magkatabi kami ni Mrs. at sa tuwing may gagawin kami. Alam ganun din siya sa akin. Gumawa ako ng dummy account upang makachat ko siya. At doon kami nagmulang magkaroon ng commitment. Magka-chat kami habang ako ay nasa labas at nagsimula ulit akong pumila sa pilahan. Kung dati ay lumalagari ako sa pamamasada para mas kumita ng malaki, ngayon ay madalas na akong nasa pilahan. Kahit mabagal ang takbo ng pila, kahit maliit lang ang kita, ay okay lang. Basta mas madalas kong makachat si Bilas. Hanggang sa humiling na ako kay Bilas na magkita kami sa isang malamig na lugar. May kalayuan kasi ang sakay nila. At wala akong kikitain kung gugugulin ko ang oras ko sa pagpunta sa kanila. Naging madalas ang pagkikita namin ni Bilas. Minsan ako ang nagbabayad pero madalas ay siya dahil siya ang may pera. Talagang hulog na ako kay Bilas. Baliw na ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Naglunoy kami sa kasalanan ni Bilas. Nawalan na kami ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa mga taong maaring masaktan at sa pamilya namin. Hanggang sa hindi na namin namalayan na masyado na pala kaming nagiging panatag at kampante. Hindi namin naisip na nasa isang bayan lang din kami nagkikita at anumang oras ay maari kaming mahuli at yun ang hindi namin napaghandaan. Isang araw ay kinompronta ako ni Mrs. Huwag ka nang magkaila, Mike. May nakakita sa inyo. At kilalang kilala kayo noon. Matagal na akong may hinala. Noon pa lang ay may kutob na ako, hindi lang ako nagsasalita. Nagtiwala pa din ako sa'yo. Tumanggi ako at nagkaila. Wala akong dapat gawin kundi magsinungaling, pero isang picture ang ipinakita ni Mrs. sa akin. Isinend daw iyon na isang kakilala niya at kitang-kita na magkasama kami ni Bilas. Hindi kang basta magkasama. Magkaakbay pa kami papasok sa isang kilalang hotel. Wala na akong magawa kundi umamin. May ibibensya na si Mrs. at iyon ang naging alas niya upang ako ay tuluyang palayasin. Pinalayas ako ni Mrs. Wala akong nagawa kundi umalis. Wala akong laban, ako ang nagkasala, ako ang nagtaksil. Umalis ako sa bahay na dala ang ilang damit at gamit. Hindi ko nadala ang motor. Ipinaiwan ni Mrs. dahil yun ay satyahin niya din at ipinahiram o ipinagkatiwala lang din sa amin. Sa madaling sabi, walang-wala ako ng palayasin ni Mrs. Wala akong mapuntahan, wala akong mahinga ng tulong. Wala akong ibang maisip na kontakin kundi si Bilas. Hindi naman ako nabigo dahil agad ay gumawa siya ng paraan para may matuluyan ako. Isang maliit na bahay ang inuupahan ni Bilas para sa akin o masasabing para sa amin
Doon ako nagstay at doon na din kami nagkikita ni Bilas. Doon ay nagpatuloy ang aming mga kasalanan. Doon kami patuloy na naglunoy da aming mga kataksilan. Hindi ko masyadong ininda ang pagpapalaya sa akin ni Mrs. Kasama ko si Bilas at may nagpapaligaya sa akin. Bagamat saglit lang siya kung pumasyal ay sinusulit namin ang pagkakataon. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Bilas. Siya ang sumusuporta sa akin. Dahil ng mga panahong iyon, ay nawalan ako ng pinagkakakitaan. Wala akong motor na maaring ipamasada. Tulad ni Bayaw noon, ay hindi rin sinabi ni Mrs. kay Bayaw ang mga nalaman niya. Hindi niya ipinaalam ang aming mga kataksilan. Marahil ay iniingatan niya din na makagawa ng hindi maganda si Bayaw lalo pa at nasa ibang bansa ito. Ayaw niyang masaktan ito. Kaya naman malaya pa din si Bilas na nakakaalis sa kanila at nakakapunta sa akin. Nagpatuloy lang kami ng ganon ni Bilas. Naisip kong humanap ng pagkakakitaan. Hindi naman kasi maaring umasa lang ako sa suporta ni Bilas. Kailangan ko din ng pera. Ng sariling pera na maaari kong gastusin anumang oras. Isa pa ay unti-unti ko na ding naisip ang lahat ng pagkakamali ko. Ang pagkakamali namin ni Bilas. Naalala ko ang aking mag-ina. Ano kaya ang kinakain nila? Paano na kaya ang gatas ni baby? Nagpakalunod ako sa ligaya habang suportado ni Bilas. Samantalang hindi ko naisip ang kalagayan ng mag-ina ko. Bigla na lang nag-sink in sa utak ko ang lahat-lahat. Ang mga nawala sa akin nang dahil lang sa hindi napigil na tawag ng laman. Mabuti na lang at kahit paano ay may alam ako sa pagkukumpuni ng mga motor at maswerteng nakapasok sa isang shop na hindi kalayuan sa tinutuluyan ko. Naging maayos naman ang lahat. Nakiusap ako sa kasamahan ko sa trabaho at ipinabigay ko kay Mrs. ang unang sahod ko kasama ang isang sulat. Doon ay ipinaabot ko ang taos puso kong paghingi ng tawad at ang pangako na hindi niya man ako mapatawad ay pipilitin kong magbago at gampanan ang mga responsibilidad ko sa kanila ni baby. Tuloy pa din naman ang pagpunta ni Bilas sa tinutuluyan ko. Pero ang sabi ko sa kanya ay ako na ang magbabayad ng renta dahil kumikita naman ako. Unti-unti ko na din siyang kinakausap tungkol sa relasyon namin. Naayusin na namin ang lahat. Itama na namin ang mga pagkakamali namin hanggat hindi pa huli ang lahat. Naunawaan niya naman at maging siya rin pala ay ganun din ang naiisip. Ang totoo, Mike, matagal ko na ring inisip yan. Ayaw lang kitang basta iwan ng hindi pa maayos dahil minahal din talaga kita. At ngayon naman na nakikita ko na unti-unti nagiging okay na ang kalagayan mo. Panahon na siguro para ayusin ko na din ang buhay ko. Gusto ko na din magbago, Mike, sa adpa niya habang tumutulo ang luha. Noong araw din na yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Isang mahigpit na yakap at halik sa noon na lang ang naipabaon ko sa aking Bilas. Yun na daw ang huli niyang punta sa tinitirahan ko. Nalungkot ako kahit papano. Mahaba din ang pinagsamahan namin ni Bilas at ang walang kapantay na sarap na pinagsaluhan namin ay mahirap kalimutan. Pero kailangan naming gawin kung ano ang tama. Namuhay ako na mag-isa pero puno ng pagsisikap at pag-asa. Pag-asa na isang araw ay mapapatawad din ako ng asawa ko at mabubuo ang aking pamilya. Naging maayos naman ang buhay ko kahit nag-iisa lang ako. Maganda ang kita dahil marami din ang nagpapagawa sa shop na pinapasukan ko. Pero isang araw na nasa trabaho ako, ay bigla na lang akong nahilo at bumagsak. Hindi ko na alam ang nangyari pero paggising ko o pagdilat muli ng mata ko, ay ang mukha ng asawa ko ang unang naaninag ko. Nakita ko pang nakangiti ito ngunit may pumapatak na luha sa mga mata. Marahil ay luha ng kaligayahan dahil nagising na ako. Magsasalita sana ako pero hindi ko mabigkas ang nais kong sabihin. Nais kong hawakan ng mukha niya gamit ang kanang kamay ko, ngunit hindi ko ito maigalaw. Niwala itong pakiramdam. Yumuko si Mrs. sa dibdib ko at niyakap ako habang umiiyak. Nagising ka na, Mike, mahal ko saad nito. Gamit ang kaliwang kamay ay yumakap din ako sa kanya at hinaplos-haplos ang buhok niya. Tumutulo ang luha ko. Nais kong magsalita para humingi ng tawad, pero hindi ko magawa. Hirap akong magsalita. Gamit ang kaliwang kamay ay yumakap din ako sa kanya at hinaplos-haplos ang buhok niya. Tumutulo ang luha ko. Nais kong magsalita para humingi ng tawad pero hindi ko magawa. Hirap akong magsalita. Sinabi sa akin ni Mrs. na na-stroke daw ako at ilang araw na daw akong nasa bahay. Lumingali nga ako at totoo nga nasa silid ako.
Silid naming mag-asawa. At ang kasama ko ngayon na nagbabantay at nag-aalaga sa akin ay ang aking asawa. Ang asawa ko na pinagtaksilan ko at sinaktan ko, eto ngayon ay inaalagaan ako, hindi ako iniwan sa kabila ng kalagayan ko. Marami akong gustong sabhin sa kanya. Gusto kong sabhin na mahal ko sila ng anak namin at humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Nais ko ding magpasalamat dahil sa kabila ng lahat ay tinanggap niya pa din ako. Ngunit walang lumalabas sa bibig ko, tanging mahigpit na yakap at tulo ng mga luha ang katibayan na nagsisisi na ako. Ilang buwan din na ganun ang kalagayan ko. Hindi naman naapektuhan ang alaala ko. Tanging pananalita ko at ang kanang braso at paa ko lang ang talagang hindi ko magamit. Pero sa tulong ng mabait kong asawa ay unti-unti akong nakarecover. Malaki din ang pasasalamat ko kay Bayaw dahil siya ang sumuporta sa mga pangangailangan ng pamilya ko hanggat nagpapagaling ako. Sa kabila ng kasalanan ko sa kanya ay nagawa niya kaming tulungan. Sa ngayon ay nakarecover na ako. Nakakapamasada na din ako ulit at nakakapaghanap buhay para sa pamilya ko. Ang sabi ni Mrs. nakauwi na daw si Bayaw at hindi na ulit babalik sa ibang bansa. Buntis na din daw ulit si Bilas kaya nagtayo na lang din sila ng negosyo para hindi na kailangan umalis ni Bayaw. Masasabi kong malaki ang naging bahagi ni Bilas at ng kanyang gatas sa buhay ko at ng pamilya ko dahil minsan ay nai-survive ng gatas ni Bilas ang pagpabdede sa baby ko. At syempre maging ako ay minsan ding nabusog ng gatas ni Bilas. Sa ngayon ay maayos na ang buhay namin. Nagsisipag na din ako sa pamamasada at sumasideline sa paggagawa ng mga motor. Isang aral ang iniwan sa akin ng mga pangyayari sa amin ni Bilas. Yun ay siguraduhin kayang bumili ng gatas kung mag-aanak, nang sa ganun ay hindi naaasa pa sa gatas ni Bilas.